one another command. No, the one another command today is have fellowship with one another. Okay, very simple, very direct. Now, tayo daw ay magkaroon ng fellowship. No? But, what comes to mind when we think of fellowship? Pagka sinabing fellowship, ano po ba yung pumapasok sa isip natin? Okay. Now, baptist, pag sinabing fellowship, ay meron dapat? Yeah, di ba? Hindi daw nawawala yung fellowship. So, of all the Christian activities or yung church activities, no, isa ito sa mga paboritong gawin ng maraming Kristiyano at maraming simbahan. Kasi pagka ko sinabing, oh tara, let's go out for evangelism. Parang, okay. Except na lang, sabihin ng leader na, sige, pagkatapos sa evangelism, kakain tayo sa Jollibee. Uy, sasama naman yung mga yan, ano? Medyo talaga, no? Pero kung talagang evangelism lang, medyo, ay, pupunta pala ako sa ano? Ay, may pupunta pala ako sa ganyan, no? So, pero kung may kasamang gana, o tara tayo sa ano, mag-evangelism, no? Ikaw lang, ako, I mean, personally, mga kapatid, sometimes I have that attitude also. Na parang mas okay sa akin kung ako lang gagawa. No? I mean, walang ibang distraction, no? May mga church, yung una-unang church, talagang ginawa nila to literally. Do you know how they did it? Yung first church sa Jerusalem, yung mga may mga kaya, yung mga mayayaman, no? Amen? So, pray natin siyempre yung bansa natin dahil hati-hati na naman sila. No? Pero sana tayo, huwag tayo mag-hati-hati dito. Okay, we may have different political views. No? Ako personally, hindi talaga ako masyadong political tao and pro-justice. No? And respect each other's opinion when it comes to it's still accusation. And until sabi nga lang, until proven guilty, di ba? We don't have any business to judge any other person. Tapos, sa totoo lang, nakapagbasa na ba kayo ng baka sa Pilipinas? In the verses na nabasa ko natin, verse 1 to 7, no? You must remember that walk in the light and having fellowship with one another and being light of the world. Okay, pangalawa, another usage of the word condition is yung state or yung kalagayan ng isang tao. To have genuine fellowship, no? Sabi ng verse, we are purified from sin already. No? Sabi ng verse, di ba, in verse 7, na tayo po bilang mga mananampalataya, no? Anak ng Diyos, tayo po ay nilinis na ng Panginoon sa kasalanan. Ang ganda ng picture. Even in sports, no? I remember, pastor siya. Even in competitions, di ba? O malapit din sports fest natin, no? Fellowship din yun. Huwag po tayong magsasakitan. Discussion as in assembly, no? This is most of the time. Most National Geographic. Then one of the things I like to watch is yung sa African safari, yung mga leon, yung mga cheetah, di ba yung hinahabol yung mga hayop, di ba? Tapos kakainin nila. No? So, one of the things lately I studied about this, yung behavior po ng mga zebra. Of course, hindi talaga may iwasan sa Africa, may mga leon, di ba? May mga cheetah, may mga lion, di ba? So, for them to pass through, no, yung isang lugar na may mga predators, no, ang behavior daw nila ng mga zebra, no, is that they have to stick together. They have to stay together. Based sa pag-aaral ng mga scientists o yung mga observer, yung mga leon daw, ang kakainin nila, ang tinatarget nila para kainin, dalawang klase ng zebra yung tinatarget nila. Una is yung mga baby. Mga baby. No, hanapin nila, no? O kaya, pangalawa, yung mga zebra na sakitin. Yung mga may sakit. Yun yung targetin nila. Okay?
Pero, once the adult zebras protect them in the middle, hindi nila yun basta-basta. No. Okay. Kasi, this week, nanood ako ng video, nanood akong video, na yung leon, hinahabol yung adult zebra. Adult yung malalaking sinipa yung leon, malakas pa naman ipa yung zebra, no? So, ano man ang gawin ng kaaway, hindi niya tayo makatalo. Amen? Pero, sa isang simbahan, ano yung tinatarget ng kaaway? Yung mga baby pa ng Christian, yung mga bago. So, one week pa lang muna sa church, or 2 weeks pa lang. Yun yung tinatarget ng kaaway. Kung wala yung somebody mature enough to help that person, madali siya. That's why I encourage you, if sabi nung message natin previously, if those who think you are strong should help those who are weak. If you think that you are strong in the faith, help those who are weak. Huwag na lang nila. No? Kaya, gano'n na yung spiritually sick. Alam mo na they're spiritually sick. Yan yung mga tinatarget ng kaaway. Para mabuhay. And as a church, if we have genuine Christian fellowship, whatever the enemy does will not succeed. Ang totoo, kaaway ng Kristiyano ay si Satanas. Si Satan ang totoo nating kaaway. Minsan na, yung katabi mo, nagpapagamit kay, we should really pray for one another, no? So that our fellowship will really be strong and be helpful to others. Brothers and sisters, we can have genuine Christian fellowship. Help us to meet the conditions. Help us, O God, also to establish connections with each other. Okay, let's welcome our first time guest today. At pag-narinig niyo po yung mga awal. Yun, siya. Okay, she's from Cagayan Valley. Wala po yung Cagayan Valley. Saan po kayo? Tugigaraw, yeah. Tugigaraw, Ilocana. Okay, invited by this Gigi. Ayun. From the house of Sarah. Ilani B. Malili. Ayun. From the house of Ruth. Wow. Okay. Next is si Enriqueta. From Capas, Tarlac. Invited by Isa. Where's si Isa? Good. Ruth 1. House of Ruth 1. Ayun isang Ruth niya lang. Sarah Jane. Siya naman po ay from Iloilo. Malawak Iloilo. Invite also by Gigi. Gigi. Wow, invite. House of Sarah. Yes. Sabi nila. Okay, ito ba? Alam mo no? Si Eileen. Eileen Morales. Siya naman po ay Kabangkalan City. Kasama dito, Kabangkalan. It's nasa 150 na po siya. Combined Sabado at Linggo, nasa average na siya ng 140 to 150. Amen. Free naman. I-celebrate sa day at sa ating mga bisita. Meron po tayong isang bisita na celebrate ng birthday. Si Alona. Nasa ulit si Alona. Okay, sino pa? Meron po ba? Si... Ayun! Hindi mo nila Miss J. Miss J.
Yung ano,